O eto, pag-usapan natin itong anti-dynasty law. Okay? So, hindi raw minamadali. So, kaya tama yung anti-dynasty law. Anti, hindi pala A-N-T-I. A-N-T-A-Y. Antay. Antay ng antay. Pag-aantayin lang tayo nitong na kalukuhang dynasty law na sinasabi nito si Sandro. Pero pag-usapan natin, anong masasabi dito? Napakaganda, pakinggan po natin yung sasabihin dito ni netong si Senator Amy, nakalimutan ko pangalan mo. Marcos ka nga pala kasi. Senator Amy at saka si Senator Marcoleta. Ate, yung lumalaking sunog, hindi ba itong 4 na priority bills ay pamatay sunog? O wala namang, parang sincero na naman doon? Ko alam, hindi ko maintindihan yung mga congressman nung nag-meeting tayo sa Commission on Appointments, abalang-abala. Tanong ng tanong sa akin, seryoso ba yan? Seryoso ba yan? Abala yung mga congressman doon sa anti-dynasty. Kasi alam naman natin hindi papasok tong batas na ito dahil sino mag-a-approve niyan? Hindi mga congressman. Sila nga yung maraming kamag-anak. Even Boji D, ang daming kamag-anak sa politika. Even Marcos, ang daming kamag-anak sa politika. Kalokohan po yan, no? Yung ginagawa nito si Sandro. Dynasty. Sabi ko, ang totoo, nakapag-hearing ako, noon chairman ako, matagal akong chairman ng electoral reform. Nag-hearing kami dyan sa anti-dynasty. Ang totoo, hindi yan ang first time na magkakaroon tayo ng anti-dynasty provision. Ang tagal na yan nasa batas na yan Kaya lang doon sa dulo, merong clause. Okay, papakinig natin mamaya. Kung maalala niyo sa SK, sa Sangguniang Kabataan, meron ng provision na hindi pwedeng kamag-anak, hindi pwedeng anak, hindi pwede yung asawa or apo, at kinakailangan pamangkin, di ba, third or fourth consanguinity or affinity doon sa SK law. Pero sa kagalingan ng Pilipino, nalulusutan pa rin. Talaga naman ang dami namang ako, sa akin walang issue kung magkakamag-anak naman sa politika, basta effective. Ang masama, yung magkakamag-anak kayo, tapos nagsasabuatan kayo sa pagnanakaw. Halimbawa, magpinsang kayo, tapos kayo ang dinideliveran ng pera, hindi maganda yun. Di ba? Dapat, yung bilang magkakamag-anak kayo, kayo kagamit-gamit sa Pilipinas. Hindi ginagamit nyo ang Pilipinas. Nauuwi sa definisyon mag-re-resign yung tatay na kapitan, halimbawa, pagkatapos yung asawa ang tatakbong kapitan at yung anak ang tatakbong SK. O dinalusutan na naman. At a time lang. Ayun, so pareho silang hindi incumbent. Lusot na naman yun. Maraming ganyan sa maliliit na barangay, sa amin, sa mga liblib, sa tuktok ng bundok. Wala namang kamag-anak, walang hindi kamag-anak sa mga barangay na mga 500, 600 lang katao, lahat sila magpipinsan. So hindi naman mabuo yung barangay, yung sinasabing... Ako naman, sang-ayon ako para sa akin. Sang-ayon naman ako dyan sa anti-dynasty law. Wag lang nila i-isolate ang Duterte. Kasi duda rin ako rito Posibleng tatargetin din nila ang Duterte rito. Okay, baka mamaya sasabihin, ang dati nang naging presidente at ang anak ay hindi na pwedeng maging presidente. Baka mapunta tayo sa ganyang usapin. Halatang-halata naman Duterte na naman ang tinamaan, no? Kung yan ay seryoso sila, ako isang-ayon din naman diyan. Meron din maitutulong yan sa bansa natin, gawing patas. Pero sa akin lang, wag ngayon. Dahil kitang-kita naman natin, they are on their full throttle. Todo na po ang gobyerno ngayon para sirain si VP Sara. Baka mamaya, sana naman tayo mapunta dyan. Bukod nga sa sinasabi nitong mga ito, na ito ay pamatay sunog, distraction, para wag pag-usapan yung baha.
konseho ng SK. Hindi mabuo kasi lahat naman sila magkakamag-anak. Tama. So, marami talagang problema yung Dynasty Bill. Kahit gustong-gusto natin maisatupad, ang realidad, ilan ba yung Dynasty? 67% daw ng Kongreso, tama ba? 72 yata. Mas malala. Pagkatapos, Sa Senado yata, mas mataas. Marami, sa Senado, 4 ang magkakapatid. Apo. So, yun. Villar, Cayetano, Tulfo, tsaka Jinggoy. Ay, Jinggoy. Estrada. 4 po, di ba? 4 na Apat. pare. Opo. Bilyar at Villar, Cayetano, Cayetano. Tulfo, tsaka Estrada. Oh, there we go. Ayun. Oho. Ako hindi ako naniniwala may Makakalusot papasayan. kaya sa Kongreso? Sa Hindi ako naniniwala kasi isa ako sa mga naunang mga members ng House of Representatives na nag-file ng anti-dynasty bill. Anti-dynasty. Kung hindi ako nagkakamali, 14 Congress naipilate. o 15 Congress. Alam mo, ang sa O 14th or 15th Congress, so that was 4 years ago, 5 years ago na, wala talagang nangyari dyan sa anti-dynasty law na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kaduda-duda, itong pagpasok ni Sandro, nililigaw talaga ang usapin. At remember, isa sa tinutukoy na arkitekto o mastermind niya si Sandro. So talagang gusto niyang malayo patungkol sa ghost projects. So, maraming sinasabing proyekto ito si Sandro. Kaya nga pinagbintangan pa itong Pork Barrel King. Bakit hindi niya mapakita kung asan yung mga yon? Diba? Kaya hindi natin maalis sa isipan na nililigaw talaga ang usapin tungkol sa ghost projects. illustrations. Hindi hindi na agenda sa Hindi committee. yata nakalendaryo, di ba? Isipin mo yung kailangan lang inagenda, makalendaryo man lang, mapag-usapan man lang. Wala. Alam po ninyo, nung kinalendaryo ko, ang daming nagalit sa akin. Oo, yan. Walang yata nag-hearing. Ganun Dalawang po ba? beses ako nag-hearing. Yung ikalawang hearing, wala nang sumipot. Tapos hindi na nakikiusap sa akin. Galit. Paano ba ito? Ako tinanong ko lang yung COMSEC. Sabi ko, COMSEC medyo nagtagal Yung nga. yung anti-dynasty ko matagal na ito 8 months na ako. Binibilang ko Kausapin niyo po si chairman. Ayan, so sinabi niya, kinakausap niya yung COMSEC, ano sabi niya? Sabi, kausapin niyo yung chairman. O pinasa siya, itinuro siya sa chairman. Bakit naman ka? Di ba ikaw dapat ang nag-ano niyan? Hindi ba kinakailangan bang Di ba basta kausapin niyo si chairman? Pag-kausap ko kay chairman, kausapin mo si speaker. Ayun, tinuro. So nagkakaturuan. So madaling salita, wala talaga, hindi talaga si speaker naman ang kakausapin patungkol dito sa dynasty law na to. Sabi ko, ibang Ibang klase, no? klase pa. I-agenda nyo lang, pati si speaker pa guguluhin pa natin. Nakita ko ngayon. Sabi ko talagang walang mangyayari. Wala sigurong, siguro, nung panahon na yun, siguro ako lang siguro ang nakakaisip na dapat isa katuparan natin yung sinasabi na saligang batas. Opo. Kasi nandun Andun. sa saligang batas. Kaya naisip ko, para magkaroon ng bisayan at hindi na magtalo-talo. Kasi totoo yung sinasabi ni Siya Naimi wala siguro ngayon sa panahon natin ang magle-legislate ng isang batas na labag sa kanilang interes o lalaban sa kanilang interes. Para natin magawa yung anti-dynasty law na yan, kung sakasakali Ito, magkakaroon pakinggan tayo ng pagkakataon na Ito na. maamyenda ang Constitution, yung bahagi ng provision na yun tungkol sa yung dynasty, aalisin mo lamang yung phrase na as may be defined by law. Ayun, kasi ito yan. Anti-dynasty law, may nakalagay as may be defined by law. Okay? Kasi nga, kung sasabihin mo bawal ang dynasty sa Pilipinas, tatanggihan niya ng mga congressman. Pagka pinalitan na yung buong batas na lang, ang suggestion ni Marcoleta, pwede rin, di ba? As may be defined by law. Kasi nilagay yung as may be defined by law, kailangan ngayon magkaroon ng batas to support the dynasty law na kukuha po natin. Kasi as may be defined by law So kailangan meron pang batas
kung ano ba yung dynasty law, ano ba yung dapat susunod. Pag tinanggal mo na yon, simple, bawal lang magkamag-anak. As simple as that. Bawal na magkamag-anak. Anti-dynasty law. Bawal na magkamag-anak sa gobyerno. Yun ang suggestion ni Marcoleta. Tama naman. Ang tanong na ulit dito, nangyayari po. Ito hindi ko mailalayo patungkol doon sa death penalty. Di ba? Kinokontra yan ni Risa. Bakit? Pati siya may kaso eh. Yung pag-plunder, bawal yung death penalty. Ayaw. Hindi yun ma-approvean. Katulad nitong dynasty law, hindi ma-approvean. Bakit? Sinong tatamaan? Sila. Yung mga congressman, yung mga politiko. Ganon din naman. Ang death penalty, sinong tatamaan? Sila din. Yung mga congressman, mga senador, mga politiko. Sa plunder. Paano ma-approvean? Sino mag-a-approve niyan? Sila din. Di ba? So walang patutunguhan niya magpapaikot-ikot. Isipin mo, bibitayin ka. Halimbawa, nag-insert ka. Yung pera sa PhilHealth, dinala mo sa iba. Kaya inis ako dito kay Risa Ontiveros. Nagmamalinis. Nung sinabing ibalik ng sabi ng Supreme Court, ibalik yung 60 billion dito sa PhilHealth. Tanga! Ikaw pang nagsalita niyan. Kasama ka dyan sa pumirma dyan na para ialisin yan eh. Tama ba o tamang-tama? Para ilipat from PhilHealth, ilipat sa ibang Isa ka dyan, di ba? Teresa, ako yung nagtatanong lang. Di ba pumirma ka rin dyan? Tapos pupuri mo Supreme Court, hugas kamay kang animal ka? Kala mo napakalinis mo? Sabi nga nila, ikaw ang reyna ng insertion. Insert here, insert pa doon. Kaya lang, hindi insertion ng tawag mo, amendments. Di ba? Tama ba? O tamang-tama? So, walang mangyayari dyan. Dynasty law. Ang kinakaasar ko lang dito, alam naman nating walang mangyayari. At alam din naman ng Malacanang walang mangyayari. Pero gusto nilang pagtagalin. Anti-dynasty law. Yan ang gusto nila. Kaya hindi madaliin, pagtagalin, nang sa ganon, matagal na pinag-uusapan, matagal tayong nakakalimot sa ghost projects. Ganyan po yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan,
mata.